Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Gilbert Salamea po, isang basic emergency medical technician ng Admin and Training Division mula po sa ating DRRM office. So welcome po sa ating Disaster Awareness and Preparedness webinar. I hope nakaredy na po ang lahat upang makinig at kapulutan ng kaalaman ang ating topic. Ating alamin kung ano ang DRRM. Republic Act 10121, enacted in 2010, is officially titled the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. It was created in response to the devastating impact of Typhoon Katsana, or Undoy, in 2009. Aiming to strengthen the country's disaster preparedness, mitigation, and response system, the Act shifts the focus from reactive disaster response to proactive disaster risk reduction, ensuring communities and institutions are better prepared for both natural and human-induced hazards. Disaster Risk Reduction and Management, or DRRM, is defined as the systematic process of using administrative directives, organizations, and operational skills and capacities to implement strategies, policies, and improve coping capacities in order to lessen the adverse impacts of hazards and the possibility of disasters. The paradigm shift to DRRM is brought about by the enactment of Republic Act 10121 in 2010. Okay. Reactive. Patungkol sa mga naranasan ng ating mga kababayan, sa mga kalamidad at pagkasira, pagkawala ng mga buhay, ito yung nagbigay aral sa atin para mabigyan natin ng paghahanda at mabawasan natin ang maaari maging epekto nito sa atin. Meron po tayong tinatawag na reactive approach. Dati po, ang ginagawa po natin is kapag ka po merong mga bagyo, okay, meron po tayong mga kalamidad, doon pa lang po tayo nagre-react. Doon pa lang po tayo gumagawa ng mga paraan kung paano natin malulutasan yung mga problema. Okay? So, ngayon po, ang ginagawa natin is yung tinatawag na nating proactive. Okay? Dahil sa mga nakita natin, karanasan na nangyari dati, okay? Ngayon po, ang ginagawa natin is pinaghahandaan na po natin siya. Okay? Napag-aaralan na po natin kung paano natin mababawasan yung mga epekto na maaaring mangyari sa atin. Okay? So, yan po yung tinatawag natin proactive. Now, eto ang ating sangay kung saan nagmula ang DRRM. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, the highest organized and authorized body in DRRM in the Philippines. Okay, the National Disaster Risk Reduction and Management Council. So, meron po tayo dito nga 46 members. Ang pinaka-chairperson po natin dito ay ang Secretary of Department of National Defense. Okay? And then meron po itong 4 na vice chairpersons from the Secretary of DOSD, so para sa prevention and mitigation, sa Secretary of Department and Interior and Local Government, para naman po sa ating preparedness. And then meron po tayo from the Secretary of DSWD, okay, para sa ating disaster response. So, sila po yung mga nakikita natin na mga nangangasiwa dyan sa mga sample, mga pag-handle ng mga reliefs,
mga pagkain, yan, sila po yung mga nakikita natin kadalasan dyan, ano po. And then meron din po tayo from the Secretary of DepEd, okay, Department of Economy, Planning and Development. So, sila naman yung mga nakikipag-coordinate and nagset ng mga directions para po sa mga socio-economic development efforts natin sa rehab and recovery. And ang pinakang madami or mabigat na workload po natin dito is yung eto pong ating executive director, which is etong ating OCD administrator. Okay? So yan po yung ating mga members ng ating mga NDRRM Council. So ito po yung pinaka-executive arm and secretariat of NDRRMC, yung ating pong Office of the Civil Defense. So the DRRM network, dito po sa atin sa Pilipinas, meron po tayong isang National DRRM Council. We also have 17 regional DRRM, 81 provincial, 145 city DRRM, 1,489 municipal DRRM, and 4,244 barangay DRRM councils. Yan po yung ating DRRM network. Okay, coordination during emergencies. So, ito naman po pag-usapan natin ng kung paano po tayo humihingi ng tulong sa ibang DRRM councils. Okay? So, kapag ka po ang isang sakuna or kalamidad ang naapektuhan ng isang barangay lang po. Okay? Ang mga ngasiwa po dyan is yung ating Barangay Development Council. Yung pong mismong barangay lang po muna. Okay? So kapag ka naman po, dalawa o higit pa sa dalawa, ang apektadong barangay, ang kikilos naman po dyan is etong tinatawag na nating City Municipal DRRM Council. Okay po? Next po natin, kapag ka naman po, pag dalawang munisipyo na or dalawang cities na yung apektado ng ating kalamidad, okay, dyan na po papasok ang ating mga Provincial DRRM Council. Okay? So, next naman po. So, pataas po yan. Ladderized po yan hanggang sa national. Kapag ka naman po ang provinces or mga probinsya natin na apektado is dalawa na or higit pa sa dalawa, kaya dyan na po papasok yung ating regional DRRMC. Okay? And then, kapag ka naman po 2 or more provinces na apektado, dyan naman po papasok na ating National DRRM Council. So, yan po yung ating procedure and protocol kung paano po tayo makakahingi ng tulong. Okay? Next po natin, dumako naman po tayo dito sa ating CDRRMO o yung ating City of Binyan Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang council po is binubuo ng mga department heads, CSO, yung mga NGOs po natin, and volunteers, which is headed by the City Mayor Angelo B. Alonte. So sila po yung ating mga members ng council ng DRRM. So ito po, pamilyar naman po tayo dito sa ating opisina. Ano po? Okay, ito po yung ating official na logo and also mas kilala sa tawag na C3 or Command Center or DREAMO. Okay, pag-usapan naman po natin yung ating mga services, yung monitoring. Okay. So, meron po tayong 24/7 Emergency Operation Center o yung tinatawag namin EOC,
which is composed of 4 monitoring teams with 3 shifts. Meron po tayong 131 CCTV cameras na naka-installed along national highways, sa mga national roads natin, Okay, including na po dyan, meron din po tayong tinatawag na Aguila Eye on top. Okay, so yan po yung 140 feet tower na makikita natin dito sa gilid ng ating building sa command center. Okay, para saan po ba ito? Okay, it serves as a early warning system for possible flooding. Okay, so yung mga possible yung black smoke na tinatawag natin, kunyari kapag may mga nasusunog, okay, diyan po monitor na po natin diyan, nakikita na po natin diyan, wherein kapag po nakita natin ganun, okay, naka-respond din po agad tayo ng mabilisan. Okay, sa mga cameras naman po natin, meron po tayo ditong naka-install din sa may mga tulay po natin. Okay? So, doon sa mga tulay naman po, monitor natin dito yung level ng taas ng tubig. Okay? Lalo-lalo na kapag po nag-uulan. Yan po yung pagmamonitor natin dito sa C3. Okay, isa po sa mga services natin is yung ating communications. Okay? Meron po tayong tinatawag na Binyan 911 emergency hotlines for police assistance. Or pwede rin tayo mag-inquire dito about the city and other services provided by the local government of Binyan. Okay, meron din po tayong tinatawag na Aguila app. Ito pong Aguila app na to, isa po itong app natin sa cellphone. Kaya lang sa ngayon sa mga Androids pa lang po. Okay? Kapag naka-register po tayo dito, okay? Meron po tayong mga options dyan kung ano po yung kailangan natin tulong. Andyan po yung police, meron po tayong dyan medical, and then meron po tayo dyan fire. Okay? What na yan po ginamit natin o inactivate natin. Halimbawa, yung fire. Once na pinindot po natin yung icon ng fire, okay, automatic po yun. Kung nasan po kayo, madedetektor, malalaman po ng ating command kung saan po yung inyong location. Okay, so yan po yung kagandahan ng ating Aguila app. Next po natin is meron po tayong ito po yung ating 24-hour emergency hotline numbers. Okay? Meron po yan. Ayan po yung ating tinatawag. Meron po tayong social media o yung ating radio station. Okay? So meron po tayong local radio station. Of course, ito po yung tinatawag natin ating Radyo Binyan, 87.9 FM. Okay? So, ito po yung ginagamit natin for dissemination ng mga information natin para po sa ating bayan at sa mga karatig lugar. Okay? Isa po dito yung ating mga disaster preparedness, news and current affairs. Meron po tayong entertainment, educational, social welfare, music, spiritual, and health. Of course, headed po ito by our former head ng ating opisina na si Ma'am Marie Bonacqua. And of course, kasama niya po dito ang ating magandang lalaking kasama na si Sir Monching Reyes. Okay, isa po sa mga services natin is itong mga councils natin na gumagawa ng mga plano, mga programs, mga projects na ginagawa natin para po sa ating bayan. Okay, ito po sample po is yung mga local disaster related plans o yung mga yearly po, ito yung kinoconduct po natin ng Bida Kids. Okay, yung youth
volunteers and organizations po natin, ano. So, ayan po, nagko-conduct po tayo ng mga projects para sa kanila. Okay, ito naman po is yung ating mga services. Nagko-conduct po tayo ng mga drills, mga scenarios, ano, sa every quarter of, or during quarterly earthquake drills, ano, sa mga schools, dito po sa ating munisipyo. Okay? Naiimbitahan din po tayo sa mga ibang private sectors para mag-conduct ng drills and evaluation para sa kanilang mga earthquake drills. Okay, meron din po tayong ino-offer na mga trainings and seminars, ano, para po sa mga private and non-private organizations, ano. So, ang mga binibigay po natin dito, pwede po tayong mag-conduct ng training sa basic first aid training, sa mga basic life support o yung ating tinatawag na BLS. Okay, meron din po tayong for preparation para sa earthquake. Dito po meron po ito po yung ating katuwang po tayo ng ating BFP. Tayo ay may mga well-trained fire suppression teams. Okay, ito po sila yung ating mga tinatawag na fire auxiliary unit. Kasama na rin po dyan ang ating mga search and rescue unit. Next naman po natin is itong ating emergency response o yung tinatawag po natin, mas kilala natin sa pangalan na BIRU. Sila po yung mga rumiresponde sa mga aksidente na gaganap 24/7 sa ating mga lansangan. Okay, bukod po sa ating mga lansangan, ano, meron po din tayong tinatawag na habagat team na nangangasiwa sa ating lawa at rumiresponde sa mga insidente na karaniwang nangyayari sa ating mga lawa. Okay, sa nasasakupan ng ating syudad. Yan, ang tawag po natin sa kanila, sila po yung mga ating bantay lawa o yung mga habagat team. Okay, so ayun po, ano, so since na-tackle na po natin yung introduction for DRRM and also dun sa mga services na pwede nating i-provide. Okay, now, welcome to disaster awareness. Okay, so now naman po, dumako naman po tayo dito sa tinatawag nating hazard and disaster. So, ano po ba sa palagay ninyo yung pinagkaiba ng hazard sa disaster? Okay? So, ang hazard po is anything or any situation that has the potential to cause harm or pose a threat to humans. So, sa madalit sabi, ito po yung mga bagay na, ang hazard po is yung mga bagay na maaaring makapanakit or magdulot sa atin ng kapahamakan, masaktan tayo. Okay, yan po yung mga tinatawag natin mga hazard. Okay, sa disaster naman po. Pag sinabi po natin disaster, ito po yung mga events such as accident or yung mga natural catastrophes po natin na nagkakos po sa atin ng great damage or yung loss of properties or life. Okay? So, ito po yung mga kapag kaya mo sinasabi natin, mga dilubyo na, no, maaaring mag-cause na sa atin ng malawakan na affect sa ating buhay, sa ating mga environment, sa ating mga kagamitan, sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. So, ito naman po yung ating mga natural hazards. Ano? Examples po dito is meron po tayong typhoons, yung mga floods, storm surge, mga tsunamis po natin. So, meron po tayo dito yung mga naging nagmarka sa atin, ano, sa
history natin, yung mga typhoon natin na talaga nagbigay sa atin ng medyo hindi maganda experience, Ito katulad nito pong Typhoon Yuring, okay, na nangyari po actually nangyari po ito November 5, okay, in 1991 sa Ormoc City po ito, nagkaroon po ng flash flood, okay. Meron po tayo ditong estimated na naging mga casualties, 8,000 deaths, okay, within only in a 15-minute flash flood. So biruin po natin yun, So sa loob lamang ng 15 minuto, okay, so nakapag-cause na po ito ng 8,000 deaths, okay. Okay, yung pong Ormoc City flash flood na yan, nangyari in 1991. Okay, next po natin is yung ating Typhoon Ondoy. Okay, nangyari naman po ito nung September 26, 2009. Okay, actually ito po sa Cainta, yung Rizal Bridge. Nagkaroon po tayo dito ng 464 deaths. Okay, nag-collapse po yung bridge na yan, And then nagkaroon po tayo ng 529 injured. And then, merong reported missing, mga 37. Okay? Yan po yung kaganapan nung time na yan, nung 2009. Okay? Next po natin yung pangatlo is yung Typhoon Yolanda. Actually, si Typhoon Yolanda po is nung time na yan po yung tinagurian na Typhoon Haiyan. Okay? Yung the most powerful tropical cyclone recorded in history, So, nangyari po yan noong November 8, 2013. Ayan po. So, marami pong naapektuhan dyan. Marami rin pong nasira dyan, Okay? So, nagkaroon po tayo dyan. Mga mahigit kumulang po. Nasa 300 deaths noong time na yon, Okay? So, yung mga damage na nasira niya, umabot ng almost 1 billion pesos yung mga damages niya. Okay, so yun po yung mga kaganapan natin sa mga natural hazards po natin. Okay. So ito naman po, silipin natin yung mga natural hazards natin pagdating sa earthquakes, volcanic eruptions, landslides, sa mga drought. Okay? So ito pong magnitude 7.2 Bohol earthquake. Nangyari po ito noong October 15, okay, 2013, So nakapagtala po dyan ng 222 deaths, okay, 976 injured, and meron po tayong mga reported na missing, during that time. Umabot po yan ng 8. Okay? So, ang nag-cause po netong na-cause po netong Bohol earthquake na ito is yung ating faults. Okay? Yung Inabanga fault. Okay? Bumuka po yan ng up to 60 kilometers length. So, mataki po natin kung gaano po kahaba yun, Kung may imagine po natin, 60 kilometers po yun, Okay, next po natin is Mount Pinatubo eruption. Okay, nung pumutok po itong Mount Pinatubo eruption na to, nangyari po ito noong June 15, 1991. Okay, nagkaroon po tayo dito na itala natin is 847 deaths with approximately 10,000 people na nawalan ng mga tirahan. Okay, so yan po yung dilubyong dala po niyang pagsabog o pagputok ng Pinatubo na po na yan. Okay, next po natin is yung okay, ito pong Ginsaugon rock slide. Nangyari po ito noong February 17, 2006. Okay, nakapagtala po yan ng 1,221 deaths, including po yung mga school na umabot po sa 248 school, children, and teachers. Okay?
So, yun sa mga nasawi. Okay? And then, meron pa pong 19,000 na displaced. Okay? So, mga hinahanap no, maaaring hindi natagpuan, maaaring iba natagpuan. Di po, kaya lang, yun nga po, wala na rin siguro buhay. Okay? So, yan po yung nangyaring rock slide dito po sa Ginsasogon. Okay? Okay, so after naman po sa mga natural hazard natin, ito naman, dumako naman po tayo dito sa mga human-induced hazards. Okay? So, ano naman po ito, okay? Sa mga sunog, mga aksidente, yan, meron po tayong aircraft crash, sa mga pollution, yan, civil disturbance, mga terrorist attacks, okay, mga bomb threats o yung mga explosion, okay, yung mga armed conflicts, okay. So ito naman po, sanhi naman ito is yung mga tayo mismo, mga tao may kagagawan, okay. So example po is itong nangyari noong 2006, okay. So yung Wawawi Stampede, so napakarami pong nasaktan at mga binawian ng buhay nung time na yan. So dahil lang sa nagkaroon ng hindi maayos na ayun nga po seguridad, okay? So nung nagtakbuhan yung mga tao, nagkagulo, ayan, marami pong syempre maraming mga nasaktan, maraming mga naapakan, okay? Maraming tumumba. Okay, so yan po yung mga nangyari noong 2006. Isa pa po yung ating Quirino Grandstand hostage taking. Nangyari po ito noong August 23, 2010. Okay? So may naitala pong 8 na deaths and then 13 na mga injured. Okay? Na tao nung during that time na dun sa hostage taking na nangyari na po yan. Okay, next point na yung ating Marawi crisis noong 2017. Okay, nangyari po yan May 23, October to October 23. Okay, so naitala po dyan is 87 deaths and 350,000 displaced. Okay, so yung mga yung mga nawalan ng tirahan, okay, yung mga lumikat sa mga tahanan nila, okay, dahil dun sa Marawi crisis na yan. Okay, so yan po yung mga examples ng mga ating mga human-induced hazards. So, ngayon po, dumako naman tayo dun sa tinatawag nating disaster. Kanina po, yung hazard, again, hazard po is yung anything that can cause us harm. Ngayon naman po is yung itong disaster, serious disruption of functioning of community or a society. Okay? So, kailan nga po ba nagiging disaster yung isang hazard? Okay? Ito po. Number 1 po is yung human losses. Human losses refers to the injuries, fatalities, or any adverse impact on people's life. Okay? So, nagiging disaster na po yung isang hazard pagka marami na pong namamatay, okay? Or yung mga binabawian ng buhay, Okay. Next po natin dyan is yung mga material losses. It pertains to the damage, destruction of physical assets, including buildings, infrastructures, equipments, and others. Kung ano pa yung mga sa mga material na bagay na okay na meron tayo, okay? Sample sa isang opisina, kapag yung mga gamit natin is mga nasira, okay? So maapektuhan yung ating pagtatrabaho. Okay? Lalo na kung yung mismong ating building maapektuhan. Okay? So isa yan sa mga matatawag na natin isang disaster na Next po natin dyan is yung environmental losses. Okay? Pag naman po dito sa
Okay, environmental losses natin, it refers to the harm or degradation or negative impact on the natural environment, ecosystem, and biodiversity naman natin. Kapag ka naman po dito ang naapektuhan na isang sample yung mga sa environment natin, ano po ba yung mga meron tayo dito na makikita na pinagkukunan natin halimbawa ng mga makakain natin. Okay? Yung mga pananim natin, ano, kagaya ng mga palay. Yan, kapag ka po naapektuhan yan, of course, automatic yan. Yung po ating supply, yung production po ng palay natin, okay? Apektado po yan, mababawasan, ano? Ganun din sa mga livestock po natin, sa mga poultry, okay, sa mga farm, mga animal farms, okay, kapag ka po yun naapektuhan, mababawasan po yung ating production or maaring mawalan po tayo ng pagkukunan ng mga dairy farms natin, ano, mga gulay, ayan, okay, mga pananim. Okay, so yan po yung pagdating po sa ating mga environmental losses. Now, automatic po yan. Kapag ka po yan naapektuhan po yan tatlo, ano, human loss, material, saka environment. Okay, matik po yan. Yung ating mangyayari po is magkakaroon tayo ng economic loss natin. Okay? So, sa economic loss naman, ano, of course, yung ating mga financial consequences of various incidents or factors such as yung business disruption, okay? Mababawasan yung mga productivities natin, yung mga revenues, okay? So, maaring yung mga dahil sa kawalan ng mga supply, okay, yung maaring mga expenses natin, ano, yung mga bilihin is tumaas, yan. So, diyan po tayo nagkakaroon ng bumabagsak ang ating economic. Okay, so ayan po. Okay, so next po natin is yung 2025 World Risk Report. Okay, so meron po tayo dito nga Philippine Risk Index. Okay, so number 1 po tayo palagi, ano, since 2022 hanggang 2025. Okay, so lagi po tayong top 1. Bakit po kaya? Okay, according po dito sa World Risk Index natin, ano, sa equation nila, ano, exposure and vulnerability, no. So yung pong ating mapa ng Pilipinas, ano, kung makikita po natin, ano, pagdating po sa exposure, tayo po exposed sa mga nagkakos ng mga natural calamities na tinatawag natin, ano, gaya po ng mga mga bulkan. Okay, so prone po tayo sa mga earthquakes, okay, yung vulnerability natin, ano, pagdating sa mga hazards, medyo mataas po. Dahil nga po, ayan, napapaligiran tayo ng mga bulkan, okay, prone tayo sa mga earthquakes, sa tsunamis, okay, sa mga tropical cyclones, okay. So, ayan po, kaya po tayo nag-top 1, okay. So, pagdating po dyan sa mga mitigations, okay, hindi pa tayo ganun kahanda para harapin yung mga ganung klase ng mga calamities. Okay. So, ito po, ano, the Pacific Ring of Fire. So, isa po sa mga dahilan kung bakit neto mga previous years nasa top 1 tayo. Gawa po ng ating exposure, no? Okay? So, tayo po ay napapaloob sa Pacific Ring of Fire na merong mahigit 450 volcanoes. Okay? So, nasa paligid po natin yan. Ano? Kung makikita nyo po yung ating map. Okay? So, ayan. Pasok po tayo dun sa tinatawag nilang Pacific Ring of Fire. Okay? So,
everyday po nagtatala po yan ng 20 earthquakes. Okay? So, araw-araw po merong paggalaw ng lupa. Ano? So, yung iba nga lang po, hindi natin nararamdaman. But still, may record rin po yan ng movement ng paggalaw ng lupa. Okay, the Pacific Typhoon Belt. Okay. So, ano po ba ito? Tayo po tinaguri ang exporter ng mga typhoons. Bakit po kaya? Tingnan po natin, sa kadahilanan ng mga namumuong sama ng panahon o tinatawag natin bagyo sa Pasipiko, Okay, dito po yan dumadaan sa ating bansa. Okay, napapaloob po tayo dun sa tinatawag nilang typhoon belt. Okay? So lahat po ng mga bagyo, kung papansinin po natin yung ating nasa screen, halos hindi na po natin makita yung ating mapa. Okay? Actually, ito po, nandito po tayo, ito pong area na yan. Okay? So, yan, lahat po ng mga karamihan, mga dumadaan sa ating bagyo. Okay? Para po tayong toll gate. Okay, dadaan muna sa atin bago yan pupunta sa ibang mga karatig bayan po natin. Yan. Okay, so dito naman po, ito naman po yung mga iba't ibang bansag o yung mga tawag sa mga bagyo. Kung saan ito nagmumula or nabubuo, yun po, nagbabago po yung pangalan niya. Pero ano nga po ba yung tinatawag natin mga hurricanes, cyclones, okay, yung mga typhoons. So ganito lang po yan, gaya po ng sabi natin kanina, kung saan po nagmula or nabuo yung bagyo, okay, ang nagiging tawag po natin dun sa kanila is kung ano yung tawag nila. Kasi sample, kung ano yung tawag nila dun sa bagyo, Sample, pagka po ang ating bagyo is namuo dito sa may Pacific Ocean, ang tawag po natin sa kanila ay typhoons. Okay? Kapag ka naman po parte dito sa baba, sa may Australia, okay, ang tawag na po dyan, cyclones. Okay? Yan po sa may parte ng Australia and dito sa may Indian Ocean na ito. Okay? Kapag ka naman po ang bagyo is namuo dito sa Atlantic Ocean, ang tawag na po natin dyan is yan, mga hurricanes na. Okay? Kapag yan, both from Atlantic Ocean dito po. Okay, so sa madaling sabi, nagkakaroon lang ng iba't ibang bansa. Okay, bansag, yung kung anong tawag natin yung tinatawag nating bagyo. Depende sa lugar na pinagmumulan nila or yung kung saan sila nabubuo. Okay. Okay, so dito naman po dito naman po natin nakakategorize yung lakas ng bagyo, okay? Tropical cyclone categories. Okay? Kapag actually ang sinusukat po natin dito is yung hangin po, para malaman po natin kung gaano kalakas yung isang bagyo. Okay. Kapag po ang hangin natin is below 61 kilometers per hour. Okay? Ang bilis niya. Ang tawag po natin sa kanya is tropical depression. Now, kapag naman po yan ay umabot ng 62 to 88, okay, kilometer per hour, tawag na po natin dyan is tropical storm. Okay? Now, pagka naman po 89 to 117 km per hour, severe tropical storm na po yan. Okay? So, imaginein po natin kung meron pong ilan sa atin na nagmumotor or nagmamaneho ng sasakyan. So, kung gaano kabilis na yung yung 62 to 88. Okay? Ramdam na po natin yung hangin. Okay? Na sumasalubong sa atin dyan. Okay?
So lalo na po ito pagdating po dito sa severe tropical storm, ano? So medyo may kalakasan na po talaga yan. Okay? Lalo na kapag ka po tayo nasa highway, kunyari tumatakbo ka ng mga 100 kilometer per hour, okay? Kapag ka po nakabukas ang bintana natin, ramdam na natin yung hampas ng hangin sa mukha natin, ano? Okay? So, next po natin is from 118 to 184 kilometer per hour. So, yan na po yung typhoon. Okay? So, isa siyang typhoon. And then, kapag 185 pataas na po, or kilometer per hour pataas, okay, siya na po yung tinatawag nating super typhoon. Okay? So, ayan po, dyan po natin na-categorize yung ating storm signal. Okay, so no naman po, pag-usapan naman po natin is itong top 2 hazards dito po sa ating lungsod ng Biñan. Okay? Number 1 po dito is yung mga pagbaha, no? Okay, dulot ng mga pagka meron po tayong mga bagyo. Okay? Pangalawa po natin dito is yung ating tinatawag na earthquake. Okay? O yung kinatatakutan natin na maaaring mangyari, no? Yung the big one. Kaya po, unahin po natin itong earthquake. So, ano po ba sa palagay ninyo? Bakit may earthquake, ano? Or saan po ito nagmumula? Okay. Actually, ang earthquake po is simplihan na lang natin, ano? Ito po yung paggalaw ng lupa. Okay, yan po yung tinatawag nating earthquake. So, magnitude and intensity. Okay, so ito po yung mga nararamdaman natin ano, kapag ka po nagkakaroon tayo ng mga paglindol o paggalaw ng lupa. Okay. Number 1 po is yung magnitude. Okay, so ano po ba yung magnitude? It is the energy released by an earthquake at the focus. It is calculated using Richter scale from the earthquakes recorded by an instrument called seismograph. Okay? So, kung papansinin po natin yung ating, ito po yung image natin dito sa screen. Okay? Ang magnitude na tinatawag po is ito. Yung pong mismong pinanggalingan, okay, nung force, or yung lakas, yung focus mismo nung quake. Okay? Yun po siya, siya po yung tinatawag nating magnitude. Okay? Next naman po is yung intensity. Ito pong intensity, okay? Ito naman po yung nararamdaman na natin dito sa lupa, dito sa ibabaw, ano, okay, sa crust. Okay? So, ang tawag na po natin sa kanya is intensity. So, ayun po, ano, magkaiba po yan, ano? Ulitin ko po, yung magnitude po, yung pong mismong pinagmulan o yung focus ng pinanggalingan po mismo nung pagyanig ng lupa. Okay? Ang intensity naman po is yung pong nararamdaman natin sa ibabaw. Okay. Okay, so dito naman po, may kakategorize natin kung gaano kalakas yung magnitude ng isang earthquake. Kung ano po yung maaaring maidulot nito sa atin, ano, yung mga maaaring masirang mga kasangkapan or yung mismong ating mga gusali, ano. Okay? So, meron po tayong tinatawag na Richter scale. Okay? It's based at 10. Okay, yung tinatawag nating logarithmic scale. So, meaning to say po, halimbawa po, etong magnitude 1.0 na to, no? Okay? Okay, 10 times po niyan, okay, netong magnitude,
yung lakas po netong magnitude 1.0 na to is 2.0 na tinatawag. Ano? Ngayon, so ano ba yung nararamdaman natin dito sa atin sa ibabaw, ano, sa lupa? Okay? Actually, yung magnitude 2, medyo slightly felt pa lang po yun. Ano? Hindi pa natin masyadong nararamdaman. Pero, 10 times po niyan, ng lakas po niyang magnitude 2.0 na yan. Okay, siya na po yung magnitude 3.0. Okay? So, dito po sa magnitude 3.0, yan, medyo mararamdaman po natin yan. Makikita na natin, maaaring yung mga nasa ibabaw ng lamesa natin, ano, makikita na po natin na medyo nagsishake na po yan, ano. Okay? So, times 10 po ng times 10 yung lakas niyan, ano. Pataas po tayo ng pataas hanggang sa 4. Okay? Sa magnitude 4 po, medyo light po yan, ayan. So, maaaring yung mga nakapatong sa lamesa natin, ano, or yung mga naka-loose na object, maaari na po yung bumagsak. Okay? Sa magnitude 5 naman po, ano, so medyo moderate. So ito makikita natin, no, maaari natin maramdaman, ano, no, na yung buong bahay na po mismo natin is makikita natin na nagsishake na or umuuga na sa lakas niya. Okay? Lalo po dito, so 10 times ulit ng magnitude 5, yung magnitude 6. Okay? So, dito po maaari na mag-collapse yung ating mga structures. Okay? So, ayan. So, ayan. So, 7, magnitude 7.0. Ayan. So, ito na po. Pagpasok po dyan, ito na po yung mga medyo destructive na po talaga. No? Yung mga nakakatira na ng mga kaya niya na magpabagsak na mga bahay or mga buildings natin or yung mga structures natin sa kalsada. Okay? Hanggang sa ito po, magnitude 8 to 10, ayan po, ayan, medyo talagang ito po, destructive na po talaga ito. Okay? So, ayan po yung earthquake magnitude scale po natin. Okay. So, ito po, meron po tayong video clips dito, no? Kung saan dito po natin makikita yung magnitude 7.5 kaya na nangyari po noon sa Noto, Japan earthquake. So, tingnan po natin. Kung papansin niyo po, yung kanila pong setting po, halos parehas po dito yan sa atin sa Pilipinas. So, ayan po, kung mapapansin nyo po, yung setting po niyan sa Noto, Japan, halos walang pinagkaiba po dito sa atin sa setting sa Pilipinas. Pati po yung kanilang mga poste, yung kalsada, yung pagkakagawa ng mga concrete na bahay, So, halos wala yung pinagkalayo po sa atin dito. So, nangyari po yan nung January 1,
2024, ano, around mga 1600 hours. Okay, so now dumako naman po tayo dito sa Pillbox Earthquake Intensity Scale, ano. Okay, so ito pong intensity, ulitin po natin, ano. Ito po yung nararamdaman natin paggalaw ng lupa dito sa ibabaw, ano. Okay, or dito sa crust. Okay. So yung intensity scale 1, okay, ito po medyo scarcely perceptible pa, no? Medyo hindi pa natin ito mararamdaman. Okay? Yung intensity 2, ayan, ito medyo mararamdaman na po natin ito ng konti, no? Bahagya. Okay, na ito minsan yung sinasabi natin na parang nahihilo ako, yan, ganyan. Okay? Yung pala, kaya tayo, ano, kapag halos lahat tayo, kunyari, sa loob ng isang opisina, is ganun ang naging pakiramdam. So, malamang na nakakaramdam po tayo ng intensity scale number 2. Okay? Intensity scale number 3 naman po, okay? Ito po ay mahina, no? Yung paggalaw po nito na mararamdaman natin, okay? So, medyo siguro dito makakaramdam na tayo na parang lumilindol nga, ano. So, yung intensity 4 naman po, okay, moderately strong na, okay. So, ito medyo ramdam na po natin talaga, no, pagdating dito sa intensity 4, okay. So, gaya po na sabi natin kanina, no, pagka dun sa magnitude, pag ganyan, ramdam mo na, maaari na maglaglagan yung mga nasa ibabaw ng lamesa natin, ano. Maaari na tayong matumba. Okay? So, pag ganitong intensity 4 na. Sa intensity 5 na man, ito naman po, ito medyo malakas, talaga malakas na, no? Okay? So, palakas po ng palakas yan. Okay? So, hanggang sa intensity 10. So, actually, from intensity 4, yan, hanggang 10, yan, ramdam na po natin yan, ano, palakas na ng palakas. Okay? So, take note lang po ito, pagdating dito sa intensity. May mga instances po na maaaring magkaiba ang intensity na mararamdaman natin. But, meron po, halimbawa po, meron po tayong magnitude 5. Okay, lagay po natin sa 5. Magnitude 5. Ang lakas ng lindol. Okay? Pagdating po sa intensity na nararamdaman natin, ano, sa ibabaw, kung tayo po ay nasa loob ng isang building, ano, maaaring magkaiba po ang intensity na maramdaman ng mga tao sa baba. Okay? Let's say, ang building po is up to 5th floor. Okay? Iba ang mararamdaman ng mga tao sa 5th floor kesa sa ground floor. Maaring yung nasa 5th floor, makaramdam ng intensity, sabihin na natin, intensity 6. Medyo malakas na yung kanila nararamdaman. Okay? Pero yung nasa base, okay, yung nasa ground floor, maaring intensity 4 lang. Intensity 4 lang ang kanila nararamdaman, moderately strong lang. Pero isa lang po ang lakas ng paglindol, yung ating pagyanig ng lupa. Okay? So, yun po, maaari mag-iba. Depende po sa kinalalugaran natin, ano, na lugar. Okay, so meron naman po tayo ditong isang another clip, ano. Nangyari po itong earthquake na to noong 1995, okay? Actually, January po yan nangyari, no, sa Kobe, Japan. Okay? So, makikita natin dito is kung gaano kalakas yung intensity 8 na tinatawag po natin. So, kung papansinin po natin, ano, kung yun sa nakikita natin,
yung setting nung kanilang store, ano, parang ano, mga grocery stores, para halos walang pinagkaiba or malaki ang similarity sa mga setup natin dito sa Pilipinas, ano. Okay, ano-ano ba yung mga ganito ang setting na makikita natin? Like, example, yung mga mini groceries, yan. Yung mga groceries na nakikita natin. Okay, ano pa ba? Minsan yung mga drugstores, halos ganyan din ang setup. Okay, so imagine, lalo na kung matao yan, may mga bata, tingnan po natin kung gaano po kalakas yung intensity 8. Okay, the Bogo Cebu 6.9 earthquake. Okay, so balikan po natin itong pangyayari na to, no, na nangyari dito sa Bogo, no. Okay. Magnitude 6.9 earthquake yung tumama sa kanila, no. So, nangyari po ito noong September 30, 2025. Okay? And also, gabi po ito nangyari around 9:59 p.m. Okay, so out of regular or yung mga normal days natin, ano, pagka mga ganitong oras po, kayo po, yung mga ganitong oras, almost 10 o'clock or 10 p.m. na ng gabi, no, ano po bang ginagawa nyo? Karamihan po sa atin malamang nagpapahinga na, no, or mga tulog na pa during that time. Okay? Ito pong Bogo Cebu na to, meron po silang 747,979 individuals. Okay? So, almost 7,048 individuals na, no? So, meron po yung 216,947 families na naapektuhan nung pagyanig ng lupa na yun, magnitude 6.9. Meron silang 260 barangays, okay? Nakapagtayo po sila ng 13 evacuation centers, okay? Nagkaroon po tayo ng mga fatalities dito, ano? Nagkaroon po tayo ng 79 deaths, and then nagkaroon sila ng 559 injured individuals, ano. Ito lang po yung mga recorded, ano, na nakuhan datos sa mga munisipyo, sa barangay. Okay? So malamang diyan yung iba hindi na nai-report. So expect natin na maaaring mas mataas pa diyan. But as for the record, yan po yung nakatala. Okay, nagkaroon din po tayo ng mga damage infrastructures. Okay, nagkaroon ng 774 kay damage infrastructures, ano. Okay? And also, ayan po, ito po yung medyo mataas ang bilang, ano, 134,229 na bahay yung na-damage partially. So, ibig sabihin natin dito, hindi naman siya gumuho, ano, but nagkaroon siguro ng mga cracks, yung mga wall, okay, or may mga part na nasira, okay. So, yun po, ano, yung kanya number. Okay, sa mga totally damaged naman, yung 7,295, okay, na sinasabi natin totally damaged. Okay, try to imagine, pag sinabi natin totally damaged, malamang ibig sabihin nito, ito yung mga bahay na or yung mga hindi na pwedeng balikan, okay? Or delikado na. So malamang dito, ito yung mga gumuho o yung mga prone na balikan kasi once na magkaroon ng aftershock, may malaki na yung possibility na mag-collapse kay yung bahay. Okay? So, nagkaroon din tayo dito ng mga aftershocks. Biro mo, 12,704 aftershocks, ano? After no magnitude 6.9, nagkaroon pa rin ng mga paggalaw ng lupa. Yung tinatawag nating aftershocks. So, yan po yung nangyari dito sa atin sa Bogo, Cebu.
Okay, so now silipin naman po natin itong nangyaring earthquake dito sa Davao Oriental. Okay, so dito po sa Davao Oriental, nagkaroon po sila ng magnitude 7.4 and magnitude 6.8 earthquake. Okay, nangyari po ito noong October 10, 2025. So, ang oras po is 9:43 a.m. Yung sa 7.4 magnitude. Yung 6.8 naman po, nangyari po ng 7:12 p.m. Okay, now, balikan po natin yung nangyari dun sa Bogo. No? Nangyari po yun sa Bogo is, ang oras po is gabi. Okay? So, 9:59 p.m. yung naging quake sa Bogo. So, tulog yung mga tao, no? Karamihan. Ito naman po, umaga. So, during this time, yung mga gantong oras, okay? So, lahat tayo siguro, kung iisipin natin, normal days, ano yung mga ginagawa ng mga tao? Karamihan dyan nasa labas. Mga nasa opisina, nasa eskwelahan, okay? So, nasa langsangan yung mga karamihan ng mga tao, no? So, gising lahat. Okay? So, dito po, to sum it up, ano po, yung mga naging fatalities natin dito sa Davao is mas mababa kesa dun sa Bogo. Kasi yung mga fatalities natin sa Bogo, nagkaroon tayo ng 79 deaths, ano? Nagkaroon tayo ng 559 injured individuals. Okay? And also, dun sa dami ng population or sa laki ng population natin, ano, dun po sa Bogo, meron po tayong 216 and 947 family. Okay, so 216,947 families. Samantalang po dito po sa Davao, meron po tayong 1,576,440 individuals. So, napakalaki po ng diferensya. Napakarami pong tao rito sa Davao. Okay? So, meron po tayong 600 barangays. Okay? Meron po tayo ditong 14 evacuation centers. Okay? So, tingnan po natin yung datos nila. Nagkaroon lamang po sila ng 10 fatalities or 10 deaths. Okay? Compared natin doon sa nangyari sa Bogo, meron silang 79. Okay? And then, meron sa mga nasugatan naman, okay, nakapagtala dito ng 502 injured individuals. Okay, compared natin doon sa Bogo na nangyari, no, meron silang 559 injured individuals. So, kung papansinin natin, ano kaya yung diferensya nung nangyari yung quake ng umaga tsaka ng gabi. Okay? So, mahirap kapag tulog po tayo, or nagpapahinga tayo, tapos biglang magkakaroon ng ganong kalakas na paglindol. Okay. So, wala na tayong magagawa, halos no? Kasi nangyayari po ang paggalaw or pag-shake ng lupa is hindi naman po lumalagpas ng kadalasan, hindi or karamihan, hindi po lumalagpas ng 1 minuto. Okay? Nangyayari lang po yan within 1 minute. Okay? Hindi pa umaabot kadalasan. So, ganun lang po siya kabilis. Okay? And, ang nakakatakot nga po dito is yung damage na nagagawa niya. No? So, yun, pagkatulog ka, halos wala ka nang magagawa, magugulan. Hindi mo mamalayan, mamaya, pagising mo, pagdilat na lang ng mata mo, maliwanag na ang kapaligiran. Ano? Marami ng ulap at may mga katabi ka ng mga lumilipad na may pakpak. Okay, so, nasa heaven na. So, ganun po, not unlike pagka umaga, of course, aware tayo sa mga nagaganap. Once na nakaramdam tayo, parang medyo nahihilo ako. Naramdaman agad natin siya. So, doon pa lang, nakakapag-react na tayo kung ano yung mga dapat nating gawin. Okay, so, siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit
mas mababa yung naging damages or yung mga fatalities natin dito sa Davao. Okay, so sa mga damages niya, no, sa Bugo, okay, meron tayong sa mga infrastructures na damages, okay, sa mga bahay, eto, meron tayong, dito sa Davao, 39,981, okay, damaged house, and merong 1,679 mga totally damaged. Okay? Over 1,100 shocks yung nangyari dito. Okay, ayan po yung magnitude 7.4 and magnitude 7.8 earthquake na nangyari sa Davao Oriental. Okay, the active fault. Pag-usapan naman po natin itong three main types of fault. Bakit po ba nangyayari ito? Meron po tayong tinatawag na yung kanina po, yung active fault po natin, ano, okay, yung bitak sa ilalim ng lupa. Na kapag ka po yun gumalaw, ito po yung magiging effect po niyan sa itaas. Okay? Ito pong paggalaw ng lupa sa taas. Okay? Meron po tayong tinatawag na normal fault. Yung normal fault po na yan, okay? Yan yung simpleng bumubuka po yung lupa. Okay? Nagkakaroon ng awang, ng space sa gitna. Okay? So, ang movement niyan, yung isang bahagi papunta sa kanan, yung isang bahagi naman pakaliwa. So, bumubuka po siya, naghihiwalay. Okay? So, yan po yung normal fault. Yung reverse fault naman po is simply, ito po, para tong ikino-compress. Okay? Nagsasalubong naman yung force nung isang parte ng lupa. Kaya yung isang, anong nangyayari po dyan, yung isang bahagi niyan is tumataas. Then the other is bumababa. Okay? So, yan po yung tinatawag nating reverse fault. Okay? Yung isa naman po is yung ating tinatawag na strike slip. Yan po yung simpleng ano lang, yung nagkikis-kisan po sila. Okay? So, going to yung isang part of tawag dito ipabaligtad dun sa isang part na nangyayari, no? So, para silang nagkasalungat sila, magkasalungat yung paggalaw ng lupa. Okay, so nagkikiskisan sila. So, ganito po, try to imagine kung meron pong mga infrastructure o may mga bahay, let's say, huwag naman, yung may bahay tayo dyan na nasa ibabaw po niya ng lupa na yan na gumagalaw or naggagalaw. Okay? Imagine natin ano kayang mangyayari, no? Yung mga possibilities talaga doon sa bahay or doon sa mga infrastructures. Lalo na po kung building po yan. Maraming tao, ganun. So, yung possibility niya na bumagsak or mag-collapse, okay? So, is malaki yung chances. Okay? So, lalo na kapag ang mangyayari is yung mga kadalasan, sa normal fault na lang po natin tignan. Okay? Try to imagine, yung bahay nyo nasa gitna and then biglang all of the sudden, maghihiwala yung bubuka yung lupa. Okay? So, ayan po. Yan po yung active fault natin. Yung three main types of faults. Now, the valley fault system. Okay? So, eto pong valley fault system na to, kagaya po yung sinasabi natin kanina, no? Ito po yung matagal na panahon na nakabukan lupa sa ilalim, ano? So, yan po yung tinatawag nating valley fault system. Okay? Or also known as yung tinasabi nating Marikina Valley Fault System. Okay? So, eto po, napakadelikado po netong Marikina Valley Fault System na to, no? Kasi po, meron po tayong tinatawag na, ito po yung dalawa, no? Yung East Valley Fault and then West Valley Fault. Okay?
lalo na po dito no sa West Valley Fault ano. Etong fault line na po 'yan, halos ang tatamaan po karamihan po nito, napakadelikado po nito sa Metro Manila. Okay? Bakit po? Dahil nasa Metro Manila po, nandiyan po yung mga high-rises towers natin, mga buildings na matataas. Okay? Nandiyan po yung mga maraming buildings na nakatayo. Okay? Residential, commercials, yan. So, kaya po medyo mas nakakatakot, mas prone po sila sa mga pag-collapse. Okay. So, tingnan po natin itong East Valley Fault. Ito pong East Valley Fault, meron po yung 10 kilometers na haba. Okay? Na kaya po niyang mag-generate ng 6.2 magnitude once na gumalaw po yung fault sa ilalim. Okay? Ito po yung mga tatamaang municipalities niyan, ano? Rodriguez and San Mateo, Rizal. So, yan po yung sa East Valley Fault. And ito naman pong West Valley Fault, okay? Meron naman po itong kahabaan na 100 kilometers. Okay? Once na gumalaw po itong fault sa ilalim, kaya po nitong mag-generate ng magnitude 7.2. Okay, magnitude. So, ito po yung mga dadaanan niya, no? From Bulacan. Okay? So, try to imagine, ano? Magmumula po yan dun sa Bulacan hanggang dire-diretso po yung cut na yan. Papunta dito sa may Kalamba. Okay, yung pinakang point to point niyan. Okay, so try to imagine kung gaano kalaki yung pagbitak ng lupa na yun sa ilalim or yung bitak ng lupa na yun sa ilalim. Okay, so from Bulacan, Doña Remedios, Trinidad, Norsagaray, and San Jose del Monte City. Okay, dito naman po sa Rizal, Partin Rizal, okay, sa may Rodriguez. Okay, sa Quezon City, Marikina City, Makati City, Pasig City, Taguig City, and Muntinlupa City. So, try to imagine na lang kung gaano karami yung mga infrastructures natin na nandyan, ano? Mga building, residential, commercial buildings, okay, halos nandyan po lahat. So, try to imagine kung magkakaroon ng 7.2 magnitude. Ano kaya mangyayari sa atin, ano? Dito naman po sa atin sa Laguna, okay, tatawid po ito ng San Pedro City, dito po sa atin sa Binyan City, Santa Rosa City, Cabuyao, and Calamba. So, yan po yung mga dadaanan niyan, ano? Mamaya po, tingnan po natin dito sa Binyan City kung ano po yung mga lugar dito sa atin sa Binyan, yung dadaanan or dinaanan niya. Okay? Dito naman po sa Cavite, andyan po, kasama po dyan ng Carmona, GMA, okay, and Silang. So, ayan po yung dinaanan po ng ating Valley Fault System. So, eto po yung mga barangay na dinaanan ng West Valley Fault System natin, ano. So, 3 out of 24 barangays ang apektado rito. Okay? So, lalo-lalo na po dito sa barangay Binyan-Binyan, barangay Malamig, barangay San Francisco. Okay? So, yan po yung mga barangay na dadaanan niya. Okay? Or na merong fault system, fault sa ilalim. Okay. So, ang nakakatakot po kasi dito, lalo na sa may parte ng Barangay San Francisco, is yung nasa ilalim, ang yung dinaanan niya po, ang nasa ibabaw is residential area. So, ibig sabihin ko po is, meron pong mga kabahayan dun sa ibabaw o dun sa taas ng fault area na once na bumuka, is yung mga kabahayan na yon is malaki yung chances na mag-collapse. Okay? So, ayan po yung mga barangay.
Binyan-Binyan, Barangay Malamig, and Barangay San Francisco. Check po natin sa ating mga lugar. Alamin po natin kung kayo po naninirahan dito sa mga nabanggit na barangay. Alamin po natin sa barangay natin kung tayo po ba apektado dun sa West Valley Fault. Baka mamaya may mga infrastructures tayo nakatayo dyan, hindi natin alam. So maigi nang suriin po natin. Okay? Okay, so eto naman po yung tinatawag nating buffer zone. Eto pong buffer zone na to. Eto po mismo yung bubuka na once na na-trigger po yung West Valley Fault na yan. Okay, yan po yung nasa ibabaw. Okay, so yan po yung bubuka na lupa. So, meron po tayong tinatawag na buffer zone. Try to imagine kung hindi natin alam, like doon nga po sa Barangay San Francisco, may residential area po yung dinaanan nung ating West Valley Fault. May mga kabahayan po doon na nasa ibabaw mismo nung bubuka na lupa. Okay? So, mas mainam po, alamin po natin yung status po ng ating mga lokasyon ng ating mga bahay sa barangay natin kung tayo po ay apektado ng West Valley Fault na ito. Okay, sinasabi po dito na kapag ka po nasa lugar tayo ng bubuka na lupa, okay, ito yung tinatawag natin buffer zone. At least 5 meters po magkabilang side away simula po doon sa gitna or doon sa bubuka na lupa. So, kailangan adjusted po tayo kung magtatayo po tayo ng bahay or kung anong structures. Kailangan at least, sabi dito, malayo tayo or may agwat tayo na 5 meters. So, magkabila. So, kung i-imaginein po natin, gaano po ba kahaba yung 5 meters? So, 5 metro. So, medyo hindi po ganun ka layo yung distansya nun. Parang medyo, kung ako po, personally, kung ako tatanungin, parang delikado pa rin po, nakakatakot. But at least, sabi nga ng mga expert natin, at least 5 meters. Okay? Okay, tunghayan naman natin, balik tanaw tayo dito sa nangyaring earthquake dito sa Bohol. Okay, magnitude 7.2. Actually sa Loon to, Loon, Bohol, Visayas. Nangyari po ito nung year 2013. Okay? So tingnan po natin, pagmasdan po natin obserbahan natin kung paano yung mga kayang gawing damages na ganitong kalakas na paglindol. Umakyat na sa 144 ang bilang ng patay sa lindol sa Visayas ayon sa NDRRMC. Halos 300 pa ang sugatan mula sa pagyanig. Bukod sa mga buhay na apektado, napakaraming istruktura rin ang magiging alaala na lang dahil sa pinsala ng lindol. Ang bayan ng Loon dito sa Bohol ang isa sa may pinakamaraming nasawi dahil sa malakas na lindol kahapon ng umaga. Pitak-pitak ang mga kalsada at may mga bahaging umangat pa, kaya napakahirap ng biyahe. Di tulad dati, kailangan pang sumakay ng bangka ngayon. Nakapanlulumo ang pinsalang inabot ng mga istruktura rito, lalo na yung mga naging bahagi na ng kasaysayan. Pero mas nakakalungkot ang mga nasaktan, nasugatan at nasawi. Ang mga daan dito tila kumot na ipinagpag, nagkabitak-bitak at umangat sa lupa. Pinabagsak ang mga tulay gaya ng Mualong Bridge na ito sa bayan ng Loon. Sa dulo ng wasak na tulay na ito, nakasalubong namin si Mang Leo Bitonyo. Umiiyak habang buhat ang labi ng asawang pumanaw kahapon bago lumindo. Ang isa sa paboritong puntahan ng mga bakasyonista at turista rito, ang mahigit 300 taong simbahang Our Lady of Light Church. Pero matapos ang lindol kahapon, ang dating simbahan, mistulang tumpok na lang ng mga bato.
Ito na lamang ang natira dito sa Our Lady of Light Church dito sa bayan ng Loon na itinayo pa ng mga Kastila noong taong 1753 at sa isang iglap ay pinabagsak ng malakas na lindol bandang alas 8 kahapon ng umaga. Sa paligid ng gumuhong simbahan, pansamantalang nanunuluyan sa tents ang mga lumikas na residente. Ayon sa alkalde ng lugar, nakatuon ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga biktima ng pagyanig. Wala pa rin kuryente sa bayang ito, walang gasolina, papaubos ng pagkain at patuloy na naghihintay ng tulong ang mga taga rito. Halos walang pinatawad ang lindol dito. Mga paaralan, barangay hall, bahay nakatikim ng pinsala.